na change. Kasi kung ano naman kami, I think there's a very thin line in terms of changes or transgressing to another stage in my life. Kasi kung ano yung activities ko, nadagdagan lang, mas nag-improve, mas nag-mature, and basically, although naging medyo minimal, very, very minimal, walang masyadong pagbabago. Yun at yun pa rin po. I'm a very, how would I say that? I'm a very, madaling basahin na tao, very predictable ako. Kasi very, very systematic. Meron ako 1, 2, 3 palagi. So, there's really not so much changes. If there is improvement lang. Parang pareho din. English pa rin. Oo, parang English pa rin ang favorite ko. I remember. May nagbago ba? Hindi, wala. Tapos favorite ko nun si Mrs. Lee sa St. Paul. Oo, Kasi, naalala ko. yan, lahat ng mga dumadaan na 4th year, remember? Oo. Lahat kilala si Mrs. Lee. Tsaka naalala mo, lagi yung tinatanong, ano spelling ng poignant? Exactly. Poignant. And how Yan ang do you- ultimate test niya. And how do you pronounce soiree? Yes, soiree. So, Yeah. English is my favorite Spell all mo time. siya. Yan, laging ganun ang Siya, tanong niya. yan. Pero, because I never liked math, ang ako pansin ko, I never liked math. Pero in my 3rd year, nagustuhan ko yung geometry kasi yung geometry is more of analysis. I never liked, ang math talaga yung aking Waterloo. Kasi there was a time that I had chicken pox. So, umabsent ako nun. Ang Bakit galing-galing ko. nilang may chicken pox mo? Ang galing-galing ko kasi noon, nung mga unang mga years ko, pero nung nagka-chicken pox ako, wala na. Nawala na yung galing ko sa math. So after nun, I never liked math anymore except for geometry. Ako ang galing ko nun, trigonometry. Alam mo bakit? Oo, bakit? Kinuha ko yung notes mo. Ayun. Tapos lahat ng tanong ng teacher, hindi Oo. niya binago lahat ng tanong. Oo. Lahat ng tanong, nasasagot ko dahil sa notebook niya. Exactly. Kasi ho ako, mahilig ho talaga ako mag-note taking. So, geek talaga ho ako. May pagka-weird din talaga ako pagdating sa academics. Very OC ako. So, I love note-taking. Kung pwede, ganun ako hanggang college, ginagawa ko yun. Nakalagay na ko sa libro, yung mga pag-aaralan ko, isusulat ko pa rin ho. Kasi naniniwala ako na mas madaling ma-absorb kapag sinusulat mo yung mga notes mo. Kaya siguro, even during my law school, yung notes ko, nagamit as read notes dun nung ako nag-law school. So, wala akong masyadong activities. Yung ang aking favorite, again, the question Pero is... English pa rin. English pa rin. English pa rin ang favorite niya. Correct. Doon ko na-develop, nung ako'y naging teenager, doon ko na-develop yung love for service. Kasi doon ako nagkaroon ng pagkakataon ng oportunidad na magkaroon ng position of influence. Kasi naging class president po ako. Doon ako namulat po ng the kind of leadership that I could give to not just to my classmates, but also because we had social formation activities kung saan po bumababa kami. Ako ho yung nag-a-arrange ng mga activities in behalf of my classmates. So, namulat po ako doon sa pamamagitan po ng aking pagiging isang pangulo ng aming klase. Doon ho ako namulat na ang sarap pala magserbisyo at dapat magserbisyo ka ng tapat at totoo sa kapwa mo. Not at all. Hindi ho. Talagang mabait ho ako kasi noon. Pero ang only difference is that medyo mas naging, syempre tumatanda ka, you're reaching the puberty age, medyo nagiging mas konting may question. Kung dati lagi kong sinusunod ko pa rin po ang magulang ko, ang nanay ko, pero may konting question na. Hindi na katulad dati na pag sinabi ng mami ko, gawin mo to, bakit? Lagi may ganun na. So because I'm starting to mature, I'm starting to ask questions this time. But when I ask questions at that time, not necessarily for me to go against what my mother would want me to do, pero ito is something na bakit? Kasi gusto kong malaman kung ano yung rason behind that. Meron ka nun. Meron ako. Kasi ugly duckling ako nung ako'y high school. Di naman. May pagka-ugly. Hindi talaga ako. Hindi ka lang nag-aayos. Yes, hindi ako talagang, even up to now, hindi ako pala ayos. So, di ba kapag high school kayo, pag dumadaan kayo ng puberty, may mga cliques kayo, may mga barkada kayo, at usually, kung sino ikaw, doon ka na a-attach. For example ako, mahilig ako mag-aral, I'm very studious. So yung mga
yung kasama ko ho, usually, sila yung mga matatalino sa klase. So, hindi ko ako, nahihiya ko kasi ako because as I said, I felt that I was an ugly duckling. So, yung magaganda, nahihiya ako puntahan yan. Doon ho ako sa mga medyo, maganda sana. maganda, pero mas maganda ang pag-uugali, mas maganda ang pag-iisip. So, yung mga cliques ko, yung aking mga closest friends, are the ones who are really excelling in academics ko. Role model, nung time na yun, wala ho, actually, wala. It's still my mother whom I really admire at that time. Ang nanay at nanay ko pa rin at that time. Wala kang role model na madre? Kahit sa St. Paul natin. Madre? Meron ba? Or teachers natin? May naalala ka? Wala Wala naman. din. Really-respect ko silang maigi. Yes, Pero oo. role model as in role model na I want to be like them. I wanted to become a madre before. Gusto ko maging madre. Oo. Nung time na yun. Kasi gusto ko laging perfect. Lagi Oo. kong gusto na laging tama yung ginagawa mo. So sabi ko at that time, kasi meron akong, hindi ko naman siya talaga role model, pero nakakatuwa yung madre na yun. If you remember, si Mother Divina Gracia. Oo. Ibang klase yung kanyang personality. Sabi ko, Ang hilig manaway noon, pero yes. Oo. nakakatuwa na Nakakatawa. sister. So, she was a character. So, gusto ko talaga maging madre at that time. And kasi sa St. Paul, puro babae ho kami. So, dahil puro babae ho kami, parang feeling ko, hindi ako magkaka-boyfriend, hindi ako mag-aasawa. So, kung ano yung ginagawa ng madre, gustong-gusto ko ho yun. So, kaya siguro, dahil all girls ho kami, at gusto ko maging madre, parang gusto ko all the time na hindi ako masyadong marunong makiblend sa mga opposite sex. Hindi ako masyadong, until ako nag-college, hindi ako naka-feel na, Mahihain ka ba nun? Mahihain ako, Mahihain ka, no? lalo sa mga boys. Oo. Hindi ako masyadong maano sa mga boys. Eh, paano siya mape-pressure? Eh, kakaunti lang ang friends niya. Exactly. Wala siyang peer pressure. That's what I was gonna say. Kasi, alam niyo, hindi ko naramdaman yung peer pressure because from the very get-go, ako ho, alam ko na ho na I have to stay focused. Mahilig po, alam ko po talaga kung ano yung gusto kong gawin, alam ko ho kung ano saan ang concentration ko, alam ko ho na ako ay dapat hindi ho ako ma-pressure sa kahit ano man, na kaibigan man yan, bisyo man yan, wala ho akong ganun. Kaya hindi ko naramdaman ng peer pressure. Ay Angel Olivares ang sinisigaw sa Paranaque, sa Paranaque.